Dahil sa kadesperadahan ni Lunang magkaanak upang makuha ang mana sa mga magulang, nagawa niyang magpa-inject dahil sa ayaw nga niyang kung kanino lang magpatusok. Wala naman kasi siyang BF at wala ring natitipuhan. Ngunit paano nga kung ang sperm na naiturok sa kanya ay sperm ng isang pulubi? Ating alamin ang buong kwento. Bakit ka na naman galit-galitan, Luna? Puna ng Yaya Marie. Kanina pa siya wala sa mood at nagmamaktol dito sa kusina. Sino namang hindi magagalit kung bibigyan na nga lang siya ng mana, kailangan pang may kapalit at ang kapalit na yon ay ang pagkakaroon niya ng nobyo at anak. Suko na ako sa buhay. Nakadukdok si Luna sa table habang frustrated. Mom and Dad wants me to have a baby para man lang may apo na daw sila sa akin. Yaya, ang dami na nilang apo kay ate at kuya. Why me pa? Naiinis na reklamo ni Luna. Iha, iba sila at iba ka. At isa pa, tama lang naman siguro na payuhan ka nilang mag-settle down na. Kahit ikaw pa yung bunso, hindi ka na bumabata. Next year, 29 ka na, Luna. Maging ako agree sa sinabi ng mga magulang mo na dapat talagang hindi niya na pinatapos ang Yaya Marie niya at nagsalita na. Yaya, ayoko mag-asawa. At mas lalong ayoko magpatusok sa kahit na sino lang, lalo't hindi ko kilala. Wala pa po ako natitipuhan. Napabuntong hininga si Luna. Wala ka lang ba talagang natitipuhan o hanggang ngayon hindi ka makamove on sa ex mong si Leo? Si Leo na nag-ghost sa'yo, matagal na ang nakakalipas. Hindi agad nakasagot si Luna. Hindi naman po kami matagal, 2 buwan lang kaming magjowa. Kaya bakit naman ako magpapakasingle ng matagal dahil lang sa kanya? Yaya, hindi si Leo ang dahilan, sadyang ayoko lang talaga. Depensa ni Luna. Anong balak mo? Napangiti si Luna. Alam mo ba yung nagbabayad ng malaki para sa sperm na pinapaturok? Tapos boom! Napakunot ang noo ni Yaya Marie sa kanyang sinabi. Anong boom? Jaundice ka na kahit hindi ka tusukin ng hotdog. Paliwanag ni Luna upang mas maintindihan ni Yaya Marie. Totoo ba? Ayos na pala talaga, no? Ibang klase ang mga naiimbento ng mga tao. Hindi makapaniwala ang kanyang yaya. Sinong ama? Malalaman mo ba kung sinong ama? Oo, pwede kong malaman kung gusto ko, pero kahit hindi na kasi anak lang naman ang gusto ko. At isa pa, bayad naman sila kaya wala nang habol. Paano mo sasabihin sa magulang mo na ganoon ang ginawa mo kung ang gusto nila ay may haharap ka naman ng bata? Napahilot sa sintido si Luna. Tsaka ako na lang iisipin niyan, Yaya. Sa ngayon, sa pag-i-inject mo na iisipin ko. Nakangiting sagot niya bago nagpaalam na sa kanyang Yaya Marie. Dumiretso siya sa hospital kung saan nais niyang magpa-schedule. Kahit malaki pa yung ilabas niyang pera, ayos lang. Nagmamadali siyang nagpark bago lumabas sa kotse. Nakita niya sa hindi kalayuan ang lalaking pulubi na mukhang pinagtatawanan ng kababaihan. Hoy! Sigaw ni Luna upang sawayin ng mga ito. Ang tatanda nyo na hindi pa rin kayo aware sa discrimination. Ang laki kasi ng katawan niya, ayaw niyang magtrabaho. Pangangatwiran pa ng isang babae. Wala kang pakialam sa buhay niya kasi hindi naman kayo magkaparehas ng kalagayan. Buisit ka. Umalis ka nga sa paningin ko. Aga mo kong pinapabwisit. Napairap na lamang ang 2 babae sa kanya bago umalis. Ito, pambili mo ng pagkain. Inabutan niya ng 100 ng pulubi. Umaano ka ba dito? Tanong pa ni Luna. Magdodonate ako ng sperm. Napahalakak si Luna. Ligo muna bago donate. Tsaka dapat healthy. Mamaya sperm mo pa ma-inject sa akin eh. Naiiling na sabi pa ni Luna bago pumasok sa loob. Nagpa-schedule lang siya bago umuwi na. Habang si Ken naman na nakausap niya kanina, tumuloy pa rin sa pagdodonate. Kailangan ni Ken ng malaking pera. Kaya naman upang makapag-donate, sinunod niya ang payo ni Luna na kailangan healthy siyang tignan at malinis. Upang matanggap sa hospital, kailangan niyang hindi magmukhang pulubi. Naka-schedule na si Luna. Desidido na talaga siya at wala nang sino man na makakapigil sa kanya. Hindi si Yaya Marie niya o kahit na sino pang kaibigan niya. This is it, Luna. Bulong niya habang nasa tapat ng entrance nitong hospital na pinagkatiwalaan niya. May ngiti siya sa labi na pumasok. Hinanap niya ang doktor na kanyang nakausap. Agad naman siyang inasikaso at ginawa ang procedure. Halos mapasigaw si Luna sa sakit ng injection, ngunit kinaya naman niya't natapos na rin. Kinuha niya ang information ng lalaking may-ari ng sperm. Nais lang niya makasiguro na healthy ito at magiging maganda ang lahi ng magiging anak niya. Ngunit halos matumba si Luna sa kinatatayuan niya nang makilala ang lalaking sperm owner.
Pulubi ang may-ari ng sperm na itinurok sa akin? Maging ang doktor, napakunot ang noo. Po? What do you mean, ma'am? Sa parking lot niya nakilala ang pulubing si Ken. Tinutuo nga nito ang pagdodonate at nagawa nitong magsinungaling sa information. Kapabayaan niyo to. Pulubi yung sperm owner. Hindi mo alam? Napahilot sa sentido si Luna. Gosh, this can't be. Isusumpa ako ng magulang ko. Hindi nga ako nakipagtusukan sa tambay sa kanto kung kanino lang. Pero isang pulubi naman ang may-ari ng sperm na naiturok sa akin. Agad na tumayo si Luna. Kailangan niyang mahanap si Ken at ito'y makausap. Ma'am, where are you going? Habol ng doktor sa kanya, ngunit inirapan niya lang ito. Hahanapin ko yung pulubi na yon. Hinagilap ni Luna si Ken. Natagpuan niya itong nakaupo at nagkakape. May barya rin itong nakalagay sa cup. Kumpara ngayon, ay mas maganda na itong tignan. Hindi tulad noong una niya itong makita. Kaya pala naloko mo yung hospital kasi naligo ka. Bakit mo naman kinilangan mag-donate talaga? Buwisit naman oh. Ano bang problema mo? Kunot noong napasulyap ito sa kanya. Pagak na tumawa si Luna bago sinamaan ng tingin ng pulubi. Anong problema ko? Buwisit ka? Sperm mo lang naman ang naiturok sa akin. At ngayon, ikaw ang ama nitong magiging anak ko. Sinubukang kumalma ni Luna, ngunit hindi talaga niya kaya. Kailangan ko ng pera. Seryoso si Ken. Dahil ba sa pulubi ako kaya kagalit? Hindi mo rin naman nasuri kung sino-sino yung mga nagdodonate ah. Personal mo bang kilala lahat? Alam mo ba kung safe ba talaga yung sperm na naiturok sa'yo? Sunod-sunod na tanong ni Ken sa kanya na ikinatigil niya saglit. Kailangan kong makuha ang mana ko. Naisip ko na magpaturok ng sperm imbis na makipag one night stand tulad ng ginagawa ng iba. At after ako maturukan, kailangan kong patunayan na may nobyo ako kaya ako nabuntis. Hindi yung basta lang nasagasaan ng matigas na sandatat na buntis. Mabusisi ang mga magulang ko at kapag nalaman nila na isang pulubi ang hindi siya nakapagpatuloy dahil sumabat si Ken. Kapag isang pulubi, sira plano mo at itatakwil ka nila. Tumango si Luna bago sumagot. Buti naman gets mo. Ang problema ko ngayon, bala ko sanang yung owner ng sperm na naiturok sa akin, pakikiusapan ko na magpanggap munang BF ko. Kapag kasi kakilala ko yung pinagpanggap ko, hindi nila ako paniniwalaan. But it's you, Ken. Ikaw ang sperm owner, kaya paano kitang pakikiusapan at ihaharap sa magulang ko? Nangihinang tanong ni Luna. Mukhang imbis na maging madali, ay mas humirap pa ang sitwasyon ni Luna. Isinama muna ni Luna si Ken sa malapit na restaurant upang mas makapag-usap sila. Nag-isip-isip siya ng second plan para hindi masira ang lahat ng plinano niya sa kanyang utak. Sarap ng pagkain dito. Nilalantakan na ni Ken ang lahat ng pagkain. Napangiwi si Luna dahil sa takaw nito. Nakatingin din ng ibang mga tao na nasa restaurant kaya naman nagtakip siya ng muka. Paano ba naging ganito ang buhay ng taong to? Tanong na lamang ni Luna sa kanyang isipan bago napabuntong hininga. Okay, so may i-discuss lang. Natigilan siya at napatitig ng higupin ni Ken nang matunog ang isang bowl ng sabaw. Animoy nagmumukbang ang binata. Okay, chill. Hindi mo naman kailangang ingayan ng pagkain mo. Sa'yo naman lahat yan. Bulong pa ni Luna. Pasensya na, gutom na ako tsaka ngayon lang ulit ako nakatikim ng ganito kadamit kasarap na pagkain. Umayos si Ken. Anong plano mo? May pera na ako pero hindi ko pa alam kung anong gagawin ko. Siguro bibili muna ako ng bahay para may matulugan na ako. Natutuwang sabi pa ni Ken. Good for you. Bahagyang umiti si Luna. No choice ako kundi ikaw ang gawin kong fake boyfriend hanggang sa mapalabas kong nabuntis mo ko. Pero may kasunduan tayo na pipirmahan. At gagawa tayo ng fake scenarios para maniwala sila kapag hiniwalayan na kita. Proud na paliwanag ni Luna. Wise ko talaga mag-isip no? I got this, Ken. Don't worry. Dahil bilang karagdagan sa gagawin mo, may ibibigay pa akong pera sa'yo. Game, payag ako. Sagot ni Ken bago muling nilantakan ng pagkain. Mariing napapikit si Luna. Mukhang kailangan mo na niyang turuan si Ken sa simpleng etiquette. But first, you need to change your style. Kailangan magmukha kang presentable sa harap ng parents ko. Haharap ka rin sa mga kamag-anak ko. So you need to be careful, Ken. Bilin ni Luna. O nagets ko na. Sabihin nating engineer ako o kaya architect. Marunong naman ako mag-drawing ng stickman. Proud na sabi pa nito. Kung ganito ang asta ni Ken, maaga silang mabubuking. Stress na stress si Luna, ngunit kailangan niyang panindigan ang ginawa niya. Glabas nila ng restaurant,
Agad niyang hinanapan ng matinong apartment si Ken. Pinatabi na lang muna niya ang perang nakuha nito for the future. Naaawa naman siya kung gagastusin ito agad ni Ken. Baka in the end, maging pulubi ulit ito. Kailangan niya itong turuan kung paano mag-handle ng pera at kung paano magsikap ngayong tinutulungan na rin naman niya ito. Ganda nito ah. Manghang-mangha si Ken. Magkano upa dito? Don't worry, ako ang gagastos sa lahat. Ultimo groceries mo every week. Sagot ko lahat dahil may nakukuha naman akong kapalit. Mamimili na rin tayo ng maayos na damit mo't pangporma sa tuwing pupunta ka sa amin. Bago ka humarap sa magulang ko, may kakabisaduhin ka. We need 1 week to prepare. Paliwanag ni Luna habang si Ken nakikinig naman. Ano itatawag ko sa'yo? Babe, mahal, love, honey o baby? Kumindat pa si Ken habang nakangiti sa kanya. Wala pa tayo sa part na yun kaya wag kang atat. Gagawa pa lang ako ng kontrata. Nagpaalam na si Luna na uuwi muna at babalik na lamang bukas. Pag uwi niya, agad niyang ibinagsak ang kanyang sarili sa kama. Pagod na pagod at sobrang stress siya ngayong araw. Iha, napamulat si Luna nang marinig ang yayamari niya. Hindi pa naman malalim ang tulog niya kaya agad siyang nagising. Po, may kailangan po kayo? Nag-iinat na tanong niya bago umalis sa kama at binuksan ang pinto. Yaya, bakit po? Natutulog ka na ba? Pasensya na, nagising tuloy kita. Pinapatawag ka kasi ng iyong magulang para sa hapunan. Ayaw nilang hindi ka makasabay. Ngumiti si Luna bago sumagot. Ayos lang po yaya at pakisabi po na susunod na ako. Mag-aayos lamang po ako. Biling niya na tinanguan naman ni Yaya Marie. Naghilamos at nagpalit muna si Luna. Bumaba na rin naman siya at nadatna ng kanyang magulang na nasa dining area. Siya na nga lang ang hinihintay ng mga ito kaya hindi pa nagsisimulang kumain. That's it. Ang ina niya ang nagsalita. Sana nauna na po kayo kahit wala ako. Nagpapahinga lang naman po ako eh. Gustong itanong ng ama mo kung kamusta na yung hinahawakan mong business. Ang ina niya ang sumagot. Simula na makausap ka namin tungkol sa pag-aasawa mo, hindi ka na namin ulit nakausap pa dahil mukhang malaki ang tampo mo sa naging desisyon namin. Napasulyap muna si Luna sa kanyang ama bago nakangiting sumagot. Hindi na ngayon ma'am, so don't worry, magkakaapo na rin kayo soon. Natigilan ng ama niya at napasulyap sa kanya. Really? Who's the lucky guy? Parang ang bilis mo naman yatang mag-boyfriend. Hindi naman mabilis dad, sadyang hindi lang ako makapagkwento sa inyo. Tagal na rin niya akong pinupormahan and now naisipan kong subukan pumasok ulit sa commitment. Good for you, bad for him. Kailangan niyang humarap sa ama mo at magpakilala. Alam mo naman na hindi kami basta papayag na kanino ka na lang. Hindi na pinatapos ni Luna ang kanyang ina. Yeah, I know ma'am. I won't disappoint you guys. Ken is his name and he's a businessman. Kapag hindi na siya busy, haharap siya sa inyo. Nakangiting sagot ni Luna. For sure, makakasundo niyo si Ken. Dagdag na wika pa ni Luna. Mabuti naman at businessman din. At least ngayon may katuwang ka at may alam pa sa buhay. Kung totoo nga yung sinasabi mo, ipapaasikaso ko na agad ang kasal. Nanlaki ang mata ni Luna. Kasal? Utal niyang tanong. Yes, Iha, is there a problem? Dad, I'm not ready for that. I mean, look at me. I'm busy with our business. Sa ngayon, wala pa sa isip namin ang kasal. Gusto kong mas makilala pa siya. Paliwanag ni Luna upang hindi magpumilit ang kanyang ama. Alright, sabi mo eh. Gusto ko makilatis ang BF mo kaya papuntahin mo siya dito. Seryosong utos ng kanyang ama. Yeah, sure. Just give him 1 week to prepare, Daddy. Fine. Nakahinga naman siya ng maluwag sa pagpayag ng kanyang ama. Nakita niyang nakatitig sa kanyang yaya Marie niya na hindi kumbinsido sa mga sinabi niya. Pagkatapos nilang kumain, palihim niyang kinausap ang kanyang yaya Marie. Ano? Gulat na gulat ito. Isang pulubi ka mo? Humina ang boses ni Yaya Marie. Yaya, no choice na ako. Kailangan ko lang ituloy ito. Kapag nahuli ka ng ama mo, parehas kayong malilintikan. At isa pa, alam mo naman na malaki yung inaasahan ng ama mo sa'yo. Matalino kang bata't sobrang madidisappoint sila kapag nalaman nilang isang pulubi ang... Napabuntong hininga si Yaya Marie. Sabagay, ayokong manghusga. Pero kasi Luna, wala nang mala Cinderella ngayon. Iba ang pananaw ng magulang mo at hindi naman sa pagiging matapobre. Kaya lang pagtatawanan at pag-uusapan kayo kapag lumabas ang tungkol dito. Alam naman ni Luna ang pwedeng mangyari. Pero Yaya, sisikapin ko naman na tulungan siya eh. Tutulungan ko siyang mag-handle ng pera niya at kung paano niya mapapaganda ang buhay niya. Napailing na lamang ang kanyang Yaya Marie. Sana lang Iha hindi magbago ang plano mo.
Tinuloy ni Luna ang plano. Gumawa siya ng kontrata nila ni Ken. Binalikan niya si Ken upang bilhan ito ng mga matitinong damit. Kala ko hindi mo na ako babalikan eh. Kala ko nagbago na yung isip mo. Basag nito sa katahimikang bumalot sa kanila. Sinabi ko naman na babalik ako. Ito na pala yung kontrata. Inilapag niya ito sa table. Marunong ka naman sigurong pumirma. Oo, kahit paano naman natuto ko kahit na wala ako natapos. Ang totoo niyan, naulila ako sa pamilya kaya naging palaboy ako. Nahiwalay ako sa tiyahin ko't dinampot ako ng mga sindikato upang pagkakitaan. Nakatakas lang ako't nagpalaboy-laboy. Sa daan na ako lumaki. Minsan umi-extra ako sa pagiging kargador o kahit ano na lang na pagkakakitaan basta makakain. Mahirap ang buhay sa labas. Nakakatakot, lalo na kung wala kang alam sa buhay. Napaiwas si Luna ng tingin. Pwede kang umatras sa kasunduan na to. Ayokong pilitin ka at wala ka ring obligasyon sa akin. Kung gusto mo, pwede kitang tulungan na hanapin ang tiyahin mo. Bakit pa ako aatras nandito ka na? Pumirma na si Ken. Tsaka lumaki na akong ganito. Wala akong sinandalan o karamay man lang. Walang mawawala sa akin, Luna. Ngumiti si Ken. Bigla na lamang tumalikod si Luna. Hindi kasi niya maiwasang maluha dahil sa kwento ni Ken sa naging paghihirap nito. Kaya ito naging pulubi o palaboy. May nasabi ba akong masama? Wala. Sige na. Mauna na ako sa labas, sumunod ka na lang. Pinigil ni Luna ang luha niya at lumabas na. Mababaw lang talaga ang luha niya. Ngayon lang niya naisip na kung pagod na siya, may mas taong pagod pa pala sa kanya. Andito na ako. Napasulyap siya kay Ken. Sakay na. Utos niya bago pinaandar ang makina. Sa pinakamalapit na mall sila pumunta. Agad niyang dinala si Ken sa clothing store. Pagtapos nila sa mga damit, nagtungo sila sa salon. Pinaayusan niya si Ken at pinagupitan na rin. Kasabay na ang pagpipedicure sa kuko nito. Babalik ako after 1 hour. Siguro naman tapos na, no? Tanong niya sa baklang nag-aayos kay Ken. Upang pampalipas oras, naglibot muna siya upang ipamili si Ken ng sapatos at skincare na maaari nitong gamitin. Habang si Ken at ang bakla naman ay halos maggera na. Hirap na hirap kasing ayusin ng bakla ang buhok niya dahil tila ba alambre at parang salay na ito sa tagal niyang hindi na ito nasyashampuhan. Alam mo, after nitong pag-aayos ko magiging tao ka. Nalulokang wika ng bakla. Tao naman ako ah. Pakikipag-away ni Ken. Huwag kang malikot at kaloka ka. Nakinig naman si Ken hanggang sa matapos na nga. Pinagpalit na siya nito. OMG! Napakahat papa mo naman pala. Kinikilig ang bakla nang siya ay makita. Sinong mag-aakalang kanina mukha kang alalay ni Mama? Tapos na? Natigilan si Luna nang siya ay masilayan. Ngumiti siya kay Luna. Sino ka? Nasaan si Ken? Sabi ko ayusan mo si Ken. Sabi pa ni Luna sa bakla, ngunit siya ang tinuro nito. Ako to, pogi ko no. Nagpopogi pusing si Ken. Kalain mo nga naman. Natutuwa niya itong pinagmasdan. Mukha ka ng businessman. Anong susunod nating gagawin? Napasulyap si Luna kay Ken. Ano nga ba ang susunod? Kasalukuyan pa lang silang bumibiyahe ngayon pa uwi sa apartment ni Ken. Nag-groceries na rin sila para sa stock nitong pagkain. Ken, nasan nga pala yung pera? Na-curious lang si Luna kung nasaan ang pera ni Ken. Sabi, kailangan ko munang mag-account para doon nila i-transfer. Right, bukas yan naman ang aasikasuhin natin. And remember, you're a businessman, Ken. Sige, sabi mo eh. Sagot lamang nito bago naghikab. Pagising na lang ako kapag nasa bahay na. Napailing na lamang si Luna. Napangabang aasahan niya kay Ken. Hindi pa ito sanay sa buhay nito ngayon at nag-a-adjust pa ito kaya naman inuunawa na lamang niya. Ken, nandito na tayo. Help me with the groceries. Binitbit na ni Ken ang pinamili nila at pumasok na sa apartment kasunod niya. Pagpasok nila, inilapag na ni Luna ang dala niya. Kailangan mong mag-isip ng business kahit small business lang. Masabi lang na businessman ka. Mahilig ako magluto. But first, kailangan mong matutuhan ng pagiging businessman. Hindi magiging madali ang lahat, Ken. You need to be serious. Akala ko ba magpapanggap lang? Napakamot pa si Ken sa ulo habang si Luna naman nag-aayos ng groceries sa cabinet. Oo nga, pero syempre dapat kahit papaano may kaalaman ka. Sige, pero ikaw ang tutor ko. Oo nga, Ken, ako nga. Para sa'yo din naman to. Kahit wala na ako sa tabi mo, kaya mo na.
hindi ka na babalik sa pagiging pulubi. Paliwanag ni Luna. Nakinig naman si Ken sa mga pangaral at kanyang sermon. Ginanahan tuloy si Luna na magturo kay Ken. Tinutulungan din siya nitong mag-ayos kaya dalawa na sila upang mas mapabilis ang trabaho. Paabot nga ng dilata, Ken. Turo ni Luna sa dilata na nasa plastic bag pa. Ako na maglalagay, baka mahulog ka pa dyan. Kaya ko na, abot mo na. Napasigaw na si Luna nang mag-out of balance siya at mahulog. Ngunit napamulat siya ng mata dahil hindi siya sumayad sa sahig. May lakas yata ito ng 10 kamay. Pagyayabang panikin na nasalo pala siya. Ano ka, Breeze? Natatawang tanong ni Luna. Iwasan mo nga rin yung pagiging mayabang mo. Ito na nga lang ang kapugian kong maipagmamalaki ko, iiwasan ko pa. Sayang gandang lalaki ko, Luna. Patawa ka, Ken. Oo, pogi ka. Pero ang dami pa rin namang mas pogi dyan sa tabi-tabi. Naiiling si Luna. Tsaka kahit pogi ka, hindi ka pa rin ligtas kay Dad. Strict ang parents ko't makilatis. Hindi sila sa itsura bumabase, kundi sa achievement sa buhay. Napaisip si Ken sa kanyang sinabi. Marami naman na ako achievements. Hirap, kamalasan at pagiging ulila. Achievements yan. Yan ka na naman eh. Alam mo, imbis na i-down mo yung sarili mo, itaas mo kaya. Paanong taas ba? Lilipad ba ako? Pamimiloso po ni Ken. Matapos nilang magayos, nagpaalam na si Luna. Ngunit nakiusap si Ken na wag na muna siyang umuwi. Mukhang uulan, dumito ka na lang muna, tsaka wala akong kasama. Nakakalungkot din. Pag-amin ni Ken, napabuntong hininga si Luna. Sige, pero ngayong araw lang, mahirap na baka hanap-hanapin mo ko. Napangiti na lamang si Ken bago tumango. Tahimik silang nagdi-dinner ni Ken. Lumakas nga ang ulan, mukhang na-timing pa na dumating ang bagyo. Inakala kasi ni Luna na sa linggo pa ang dating nito, ngunit mas napaaga pa. Nag-iwan siya ng mensahe sa kanyang magulang na hindi siya makakauwi. Nag-alibay na lamang si Luna upang hindi na magtanong pa ang mga ito. Kamusta kaya mga batang nakakasama ko sa daan? Bigla na lamang tanong ni Ken bago napabuntong hininga. Sana lang, katulad ko may nasisilungan din sila. Sana nadalo ko yung mga kaibigan kong nasa kumbento. At sana yung mga batang gaya ko noon na nagtatrabaho sa sindikato, sana maayos lang sila. Nagilty bigla si Luna at natigilan sa pagkain. For sure, maayos naman sila. Sana nga. Naranasan ko kasing matulog sa kung saan-saan. Basang-basa ako nun dahil sa ulan. Mahirap po lang masilungan kaya naawa ako sa kanila. Focus ka sa goal mo. Tama na ang pag-overthink. Ang goal ko yumaman. Tapos gusto ko magpatayo tayo ng ampunan. Kibit-balikat na lamang si Luna. Matapos kumain ay dalawa silang nagligpit. Isa lang ang silid sa apartment kaya kailangan nilang maghati sa kama. Ako na sa hugasin, Luna, bukas na lang yan. Kumukulog at kidlat, nakakatakot. Tumango na lamang siya bago pumasok na sa silid. Iniharang niya ang mahabang unan sa gitna nila bilang pagitan. Humiga silang pareho at napatitig sa kisame. Ngunit bigla na lamang siyang niyakap ni Ken. Ken, ano ba? Sigaw ni Luna. Kidlat! Nakasiksik ito sa kanya. Kalalaking tao takot sa kidlat? Naiiling na bulong ni Luna. Ngunit mas sumiksik si Ken dahil sa paglakas ng kulog. And this time, hindi ito mapakali. Totoo na nga na ito'y takot sa kidlat kaya naman niyakap niya si Ken upang maging komportable. Patulog na sana si Luna nang biglang mapamulat siya dahil kay Ken. Bigla na lang kasi itong nagsalita na para bang takot na takot. Wag po, wala po akong kasalanan. Parang awa niyo na. Hindi po ako tatakas. Ken, tinapik-tapik ito ni Luna. Ken, gising. Ha? Apamulat si Ken bago napaupo. Napakamot ito sa ulo at siya'y tinignan. Wala na palang kidlat? Oo, wala na kanina pa. Pero kasi bigla ka na lang nagsalita. Mukhang binabangungot ka. Baka nga. Ano bang sinabi ko? Nakangiti si Ken sa kanya. Baka sinasambit ko yung mga pangalan ng mga magagandang babae. Uy, huwag kang magsiselos kasi wala naman akong... Pinutol niya sa pagsasalita si Ken. Napailing na lamang siya bago bumalik sa pagkakahiga. Matulog na tayo. Maaga pa ako bukas, Ken. Marami ako inaasikaso kaya hindi ako pwedeng mapuyat. Hinayaan na siya nito. Kinabukasan, maaga siyang umalis. Hindi pa man din nagigising si Ken. Hindi na siya nagpaalam dahil ayaw niya itong gisingin. Dumiretso siya sa kanilang bahay dahil maagang nagigising ang Yaya Marie niya. Ito ang sumalubong sa kanya.
Ikaw na bata ka? San ka natulog? Sa hotel po. Malakas po kasi yung ulan kagabi. Si Yaya kung ano-anong iniisip. Naiiling na sabi ni Luna. Kala ko sinuko mo na yung pechay mo sa lalaking kakikilala mo lang. Napakamot sa batok si Luna. Hindi naman siguro siya gagapangin ni Ken. Sa itsura kasi nito parang hindi pa ito tuli. Nandyan na mami mo. Bulong ng Yaya Marie niya bago ito nag-focus sa nilulutong almusal. Oh, aalis ka? Bakit nakabihis ka? Kauuwi ko lang po mami. Malakas po kasi yung ulan kagabi kaya nasa office na ako natulog. Palusot ni Luna na ikinasulyap sa kanya ng Yaya Marie niya. Nahuli tuloy siya nito. Ang sabi kasi niya sa hotel siya natulog. Tapos ngayon sabi niya sa office. Wala na. Huli na talaga siya nito. Sana tinawagan mo kami. Pwede ka naming sunduin kung takot kang magmaneho dahil sa kidlat kagabi. Ayos lang mami. Nakatulog naman po ako ng maayos. Okay. Umiti na lamang ito sa kanya. Oh, before I forgot. Kilala mo ba yung anak ni Tita Linda mo? Si Chad, yung classmate mo nung college? Yes ma'am, bakit po? Si Linda ay kaibigan ng ina niya, habang si Chad naman, kakilala lang niya ngunit hindi niya ito kaklose. Pupunta sila dito, galing silang Thailand, matagal sila doon. May business kasi sila sa Thailand, Australia at Korea. Businessman na si Chad, gaya mo siya na rin ang umahawak ng mga business nila. Alam niya na ang nais ipaintindi sa kanya ng ina, mukhang nais pa siya nitong ilakad kay Chad. Ma'am, may BF na po ako. Makikilala niyo na nga po siya eh. Busy lang si Ken. Businessman din po si Ken. Gusto ko lang naman makipag-close ka kay Chad. Matuturuan ka pa niya tungkol sa business. Masama ba yun? At isa pa, si Chad hindi na iba. Kilala na namin sila. Yung BF mo kikilalanin pa lang namin. Napabuntong hininga si Luna. Hindi ko po iiwan yung BF ko para lang sa Chad na yun. Iaharap ko din po siya, maghintay-hintay lang po kayo. Oo na, pasaway ka talaga. Napailing na lamang ang kanyang ina. Mamaya humarap ka sa Tita Linda mo. Ayoko nga ma'am. Pabayaan mo na lang muna. Mamaya lalamig din ang ulo ni Luna. Rinig pa ni Luna ang kanyang Yaya Marie. Kaya namimihasa kasi kinakampihan mo Ate Marie. Napailing na lamang si Luna at tuluyan ng umakyat sa kanyang silid. Nagayos na siya dahil pupunta siya sa office. Ngunit matapos mag-ayos at balak na sanang lumabas, pinigilan pa siya ng kanyang ina dahil dumating na ang Tita Linda niya kasama ang anak nitong si Chad. Pwede namang ipagpaliban ng lakad mo. Si Tita Linda mo muna. Bulong ng kanyang ina. Wala na siyang nagawa kundi ang sumunod. Ngumiti siya sa mag-ina bago napako ang tingin kay Chad. Nakatingin din pala sa kanya ito. In fairness kay Chad, matipuno ang katawan nito at pormahang businessman talaga. Long time no see, Luna. Last time I saw you nung college pa tayo. Oo, tanda ko nga. Wala ka pa rin pinagbago, maganda pa rin. Kita ni Luna ang kilig ng kanyang ina. Salamat, ikaw din naman. Mauna na pala ako, Chad, Tita Linda. Paalam ni Luna. May kailangan pa kasi akong gawin, tsaka hinihintay na rin ako ng BF ko. Pasarin niya rito. May BF ka na? Oo, businessman din gaya mo. Mukhang magkakasundo kami. Sana one day, maipakilala mo siya. May schedule na kami, busy lang siya ngayon sa work. Lumabas na si Luna. Sumakay na siya sa kotse. Natatawa lang siya dahil para bang nalugi ang reaksyon ng kanyang ina dahil sa kanyang sinabi. Inasikaso na lahat ni Luna ang mga kailangan, pati ang pagpapakabisakay ng mga dapat nitong sabihin at isagot sa kanyang magulang. Isang linggo lang ang kinailangan niya upang mabuo ang plano. Kahit paano naman nag-improve si Ken, kaya naman sa tingin ni Luna, ayos na ang isang linggo na paghahanda. Ayos? Gwapo mo sa suot mo. Puri niya nang makitang lumabas si Ken mula sa apartment nito. Talaga? Poging-pogi ka pala sa akin? Nakakatuwa naman yan, Miss Luna. Miss Luna? Just call me Luna, drop the formality. Magjowa tayo, hindi mag-amo, okay? Paalala niya kay Ken. Masusunod, babe. Kumindat pa ito. Babe na ba tawagan natin? Tanong niya pa bago napaisip. Hindi pa kasi nila napag-uusapan ng magiging endearment nila, pero para sa kanya, ayos na nga ang babe na tawagan. Sige, babe na lang. Sang-ayon niya bago pinasakay na si Ken sa kotse at sumakay na din siya. Tahimik si Ken habang patungo sa bahay ng magulang niya, kaya naman naisipan niyang alamin kung kinakabahan ba ito. Kinakabahan ka, no? Sa una lang yan, baka nga ma-inlove ka na sa akin katagalan. Pagbibiro niya pa. Sa ganda mo ba namang yan, sino bang hindi mai-inlove sa'yo?
Pakiramdam ni Luna, lalaki ang ulo niya dahil sa pamumuri ni Ken. Marunong kang mambola, pasado yan sa magulang ko. Alam mo, mabait naman sila eh. Sadyang concerned lang sila sa future ko, kaya maselan talaga sila sa dapat na magiging partner ko. Independent kasi ang dad ko nung kabataan niya. Mahirap lang din sila pero nagsumikap siya kaya nakaraos sa buhay. Kaya hindi siya naniniwala na kapag mahirap ka ay wala ng pag-asa. Ayaw niya sa taong walang pangarap sa buhay. Kwento ni Luna kay Ken. Kahit sinong magulang naman hindi nila nanaisin na ang maging partner lang ng anak nila isang palaboy. Kahit ako, agree sa daddy mo. Sagot naman ni Ken. Hindi naman sa ganoon, Ken. Naiintindihan mo naman siguro ko, diba? Alam mo, may pag-asa ka pa. Total, may magiging pera ka naman sa ginagawa natin. Isipin mo paano mo mapapalago yung pera imbis na maging palaboy lang ulit. Oo nga, hayaan mo, nag-iisip naman na ako. Hindi ko sasayangin opportunity na to. Bihira lang mangyari sa isang palaboy ito, no? Yeah, dapat sa hospital na pinagdonatan mo makasuhan kasi bawal talaga yung ginawa mo eh. Dapat kasi dumaan ka sa proseso talaga't nakilatis ka nila. Naging desperado na ako dahil sa pera. Kailangan ko kasi talaga ng pera, Luna. Pasensya ka na kung sperm ko ang naiturok sa'yo. May mga tao akong gustong balikan kapag maayos na ang buhay ko. Sana mangyari lahat ng gusto mo, Ken. Kundi dahil sa'yo, baka talagang nawalan na ako ng mana. Pero ito tayo ngayon dahil sa kabaliwan ko. Natawa si Luna bago na pailing-iling. Dating nila sa mansyon, hawak kamay sila ni Ken na pumasok. Ang ina naman niya ang sumalubong sa kanila na may ngiti sa labi. Magandang gabi po, tita. Bati ni Ken bago nagmano. Pati si Luna nadadala sa acting ni Ken dahil malayong malayo na ito sa palaboy na si Ken sa una niyang na-meet. Maupo na kayo't kakain na. Ang ina ni Luna ang siyang bumasig sa katahimikang namayani. Nga pala, iho, sana magustuhan mo yung ipinahanda kong pagkain. Sa tingin ko po magugustuhan ko ito, tita. Hindi naman po ako maselan sa pagkain o sa kahit anong bagay po. Mahinahong sagot ni Ken na talaga namang nakapagpabilib kay Luna. Luna anak, bakit parang tahimik ka? Hindi mo man lang ba ipapakilala ang nobyo mo sa amin ng ama mo? Bumalik ang diwa ni Luna at napangiti pa. Yes ma'am, this is Ken, my boyfriend. We dated for 2 months at ngayon, official na nga kami, 1 buwan na din. Yes po tita, napakaganda po talaga ni Luna, kaya naman hindi na ako nag-aksaya ng oras na siya'y ligawan. Lalo nga po't nakita kong pihikan po talaga siya sa lalaki. Ang sinabi ni Ken ay ang pinakabisa niyang script na ilang araw nitong kinabisa at pinagpraktisan na sabihin ng maayos. Bolero rin ang nobyo mo at masasabi kong magaling siyang mambola, pati tuloy ako'y nadadala. Kinikilig ang ina niya para sa kanilang dalawa. Oo nga po ma'am, kaya nga po nagustuhan ko talaga si Ken. Ngumiti siya nang mapasulyap kay Ken. Anong trabaho mo nga ulit, iho? Ang ama na niya ang nagtanong kay Ken. Mas kinabahan pa nga siya kay Ken sa mga oras na ito. Businessman po ako, tito. Great, so I guess nasa business din ang parents mo. Yes daddy, pero ulila na po si Ken. Wala na po siyang pamilya at wala din po siyang kapatid. Luna, I'm not talking to you. I'm talking to him. Turo ng ama niya kay Ken. Anong natapos mo? May degree ka ba? Dad, I think rude na. Masyado kang straight to the point sa nobyo ko. You know me, Luna. Yeah, I know, but... Yes, tito. Business din po yung work ng parents ko pero tulad nga po ng sabi ni Luna, ulila na po ako. Pagsalo na lamang ni Ken sa kanya bago pa sila magkainitan ng sarili niyang ama. Yun naman pala eh. Sumingit na ang ina ni Luna. I want to know your business. Is it okay with you, Ken? Marami ako alam sa business at may mga kaibigan din ako na nasa business industry. So baka lang matulungan ka pa nila. Sige po, tito. Tanging sagot na lamang ni Ken bago nagsimula ng kumain. Matapos ang nakakatakot na interview ng parents ni Luna, nagpaalam na sila ni Ken. Gabi na din kasi kaya naman kailangan pa niyang ihatid si Ken. Mabuti nga't hindi na sila inihatid ng ina niya sa labas. Baka malaman lang nito na siya pa ang naghahatid kay Ken. Nagpaalam siya at sinabi sa kaibigan na muna matutulog. Gusto pala talaga nila ng mayaman na talagang nasa business ang mapapangasawa mo, no? Kasalukuyan na silang bumabiyahe ngayon. Sabi ko naman sa'yo, stricto sila pagdating sa akin. Napabuntong hininga si Luna. Mahirap ka palang abutin. Napaiwas ng tingin si Ken. Ganun naman ang mga mayayaman. Kapwa mayaman ang nais nila. Akala ko sa pelikula lang yun nangyayari.
Napakunot noo si Luna. Problema mo, lalim ng hugot mo. Ngunit hindi siya sinagot ni Ken. Tahimik lang si Ken kahit sa nakarating na sila sa apartment nito. Kaya nga ganoon na lamang ang pagtataka ni Luna dahil sa inaasal nito. Galit ba ito sa kanya? Sa tingin at kilos kasi nito maging ang pananahimik nito ay kakaiba ngayon kumpara nitong mga nakaraang araw. Isang linggo nilang pinaghandaan ito at ngayong mukhang maayos na sila sa parents niya, tsaka naman ito biglang nagbago. Ken, usap nga tayo. Sa pagkakaalam ko kasi wala naman tayong pinag-awayan at wala rin naman ako nasabing masama about sa'yo. Bakit bigla kang hindi siya nakatapos? Wala lang to, pagod lang ako Luna. Pasensya ka na. Matamlay na sagot ni Ken na talaga namang nakapagpabagabag kay Luna. Hindi ako makakaalis kapag ganyan ka. Tell me what the problem is. Baka makaya kong isolve. Pakiusap niya kay Ken. Kung pera ang problema, pwede ka namang humiram sa akin. Money is not a problem. Naisip ko lang yung mga bata, Luna. Ano bang ginagawa ko? Liit-liit na nga ng tingin ko sa sarili ko. Nang ma-meet ko yung parents mo, mas lumiit, Luna. Sumabay pa yung pag-aalala ko sa mga batang nakasama ko sa lansangan. Ako may tinutuluyan kasi ginagawa ko to para rin sa pera kahit na magsinungaling na ako. Pero sila Luna, mga bata lang sila. Napayuko si Ken. Hindi ko kayang tamasain ang sarap ng pakiramdam ko ngayon kumpara nung nakasama ko sila sa lansangan. Parang gusto kong balikan sila. Napakunot ang noo ni Luna. Babalikan mo sila sa lansangan? Ken, are you out of your mind? Tanga ka ba? Look at you. Look at yourself in the mirror. Iniharap niya si Ken sa salamin. Huwag kang magbulag-bulagan, Ken. Aminin mong malaki talagang pinagbago mo kumpara sa akin na palaboy lang nun. Pwede bang unahin mo muna yung sarili mo? Isipin mo, malaking pera ang makukuha mo kapag nagtagumpay ako sa plano ko. Eh di tsaka mo sila balikan kapag tapos na ang plano natin at kapag may update na yung sperm mo na nasa loob ko na ngayon. Kapag nabuntis na ako, Ken, magagawa mo na silang tulungan. Hindi kumibo si Ken. Dinadamdam mo ba yung sinabi ng parents ko? Eh ano naman kung palaboy ka nga? Alam ba nila? Isa kang businessman sa paningin nila, Ken. Kaya ikarir mo lang yun. Ang kailangan mo lang ay umacting. Hindi mo kailangan damdamin ang sinabi nila dahil acting lang naman to. Paliwanag ni Luna bilang pangungumbinsi kay Ken. Paano kapag nahuli nila tayo? Ano nang mangyayari? Maraming pwedeng mangyari, Luna. At aaminin kong naduduwag ako. Naduduwag ka? Pagak na tumawa si Luna. Eh dinonate mo nga yung sperm mo sa hospital ng may fake records. Hindi ka naduwag? Ngayon pa kayang nagsisinungaling lang din naman tayo? And akong bahala sa lahat, okay? Just do what I want you to do. And after that, malaking pera kapalit lahat ng to. Gusto niyang malaman ng business ko. Paano mo malulusutan ng bagay na yun? Napaisip si Luna. Leave it to me, Ken. Ako na bahala sa bagay na yan. Kahit small business gagawan ko ng paraan, okay? Don't worry about that. Tumango si Ken sa kanya, kaya naman napangiti na siya dahil napakalma niya na ito. Sa ngayon, bulag pa si Luna sa nais niyang matamasa, kaya naman hindi niya namamalayang nagiging makasarili na talaga siya. Umuwi na si Luna upang siya naman ang makapagpahinga. Balak sana niyang makitulog sa kaibigan niya, ngunit tinamad siya, kaya naman bumalik na lamang siya sa kanilang bahay. Hindi naman niya na inabutan na gising ang kanyang magulang. Tanging si Yaya Marie na lamang ang gising dahil naglilinis pa ito. Yaya, gabi na. Dapat nagpapahinga ka na sa ganitong oras. Hindi ka robot, Yaya Marie. Ikaw pala, Luna. Akala ko hindi ka uuwi. Narinig ko kasing sinabi mo na sa kaibigan mo ikaw makikitulog. Tanong nito sa kanya. Naisipan kong umuwi na, Yaya, dahil sa wala na akong maayos na tulog kakaisip sa pagpapakilala kay Ken. Salamat na lamang at success ito. Iyon na ba yung palaboy, Iha? Grabe, hindi mo mahahalata na hindi naman talaga siya. Natigilan si Yaya Marie at lumingon-lingon upang siguraduhin kung may ibang makakarinig sa kanila. Hindi ko talaga siya nakitang palaboy sa style niya. Walang bakas, Luna. Isang linggo lang tapos naayos mo na siya. Ibang klase ka talaga sa pagiging desperada mo. Makuha mo lang ang gusto mo. Naiiling na sabi pa nito. Sabi ko naman sa'yo, Yaya, kaya kong gawan ng paraan. Sa ngayon, kailangan ko na lamang hintayin kung mabubuntis nga ba ako. Hindi ba't parang sobra naman na yung ginagawa mo? Ako yung naawa sa tao eh. Kapag nalaman ito ng mami at daddy mo, tiyak na mapapahiya ang taong yun at ilalayo ka nila. Matanda na ako para diktahan pa nila,
Pero sinakyan ko yung gusto nila, kaya wag na wag nila ako masisisi dahil sa ginawa ko. Sandali nga iha, uminom ka munang gatas bago ka umakyat sa silid mo. Salamat po Yaya Marie, kaya mahal na mahal kita eh. Ikaw lang ang kakampi ko dito. Sus, kaya nga nasasabon ako ni mami mo dahil pinapamayhasa daw kita. Nga pala si Chad, may pinadala siyang bulaklak. Kanina bago kayo dumating ni Ken. Tinabi ko muna sa kwarto mo, makikita mo yun. Salamat Yaya, good night. Paalam niya bago lumabas na sa kusina. Pag-akit niya sa kanyang silid, nakita niya ang bulaklak na tinutukoy ni Yaya Marie. Napangisi siya dahil hindi naman niya type si Chad kahit pa nga businessman ito. Wala siyang oras makipaglandian kay Chad, may astang mayabang kasi ito. Tinapon niya sa trash can ng bulaklak at nahiga sa kanyang kama. Wala na siyang lakas magpalit, kaya naman nakatulugan niya na ang kanyang suot. Kinabukasan, sakto lang sa oras ang gising ni Luna at maganda rin ang naging tulog niya. Naalala lang niya ang problema niya sa business na pinasisimula niya kay Ken. Sinabi nitong pagluluto ang hilig nito, kaya naman naisip niya kung maaring kahit maliit na restaurant, magawa nilang makapagsimula. Ngunit kailangan muna nilang humanap ng pwesto. Good morning Yaya, bati ni Luna nang magtungo sa kusina. Lutang pa rin isip niya dahil sa pag-iisip tungkol sa restaurant. Napaupo siya bago nag-request ng kape sa kanyang yaya. Habang humihigop ng kape, bigla na lamang sumulpot si Chad, kaya naman kamuntik niya pa itong maibuga. Nakakagulat kasi ang pagsulpot nito. Hi, good morning Luna. Ikaw pala. Yap, gusto ko lang sanang alamin kung busy ka. Actually, oo, naghahanap ako ng lupa na maaaring pagtayuan ng restaurant. Sakto, may alam akong lugar. May discount para sa iyo Luna dahil malakas ka sa akin. Napangiti si Luna at pinatulan ng offer ni Chad. Sinamahan si Luna ni Chad. Kailangan talaga niyang maihanap si Ken ng kahit maliit na lupa upang matayuan ang nais nitong negosyo. Luna, kamusta nga pala kay ni Ken? Nasabi ni tita at tito sa akin na businessman din siya. Napakaswerte naman ni Ken at napasagot ka niya. Oo, naipakilala ko na siya. Ako nga itong swerte sa kanya. Mabait at masipag siya. Sino bang hindi magkakagusto sa kanya? Napangiti siya kay Chad na nasa daan naman ng focus. Gusto ko din siyang makilala para naman baka sakaling magkasundo kami. Malapit na kayo sa akin nila tita, kaya gusto kong kahit paano makatulong ako. Ayos lang naman, wala naman kaming problema. Salamat na lang Chad. Ayaw niyang masyadong lumapit kay Chad dahil baka mabuking pa siya nito. Pagdating nila sa lugar na tinutukoy nito, agad niyang kinausap ang may-ari ng property. Nakipag-deal siya, ngunit sa kaligitnaan ng pag-uusap, bigla na lamang tumawag si Ken sa kanya. Excuse me, pasintabi niya bago lumayo at sinagot ang tawag. Anong problema mo Ken? Nasa importante akong lakad ngayon. Luna, hindi ko na kasi alam kung paano ako makakabalik sa apartment. Napalayo kasi ako tapos nakalimutan ko kung anong street yung apartment. Pasensya na talaga. Ken naman, nasa pakikipag-usap pa ako eh. Hintayin mo na lamang ako dyan. Pupuntahan kita after nito, okay? Relax ka lang, mga kalahating oras pa Ken. Luna? Tawag ni Chad. Oo, sandali lang. Wag na Luna. Malamig ang boses ni Ken. Pasensya na, nakaistorbo pa ako. Gagawa na lamang ako ng paraan para mahanap yung street. Sasagot pa sana si Luna nang ibaba na ni Ken ang tawag. Nagigilty siya, ngunit no choice siya kundi umakting ng walang inaalala dahil kaharap niya si Chad. Samantala si Ken naman, napabuntong hininga. Napakamot siya sa ulo bago luminga-linga. Nakashort lamang siya at sando. Wala talaga siyang kahit anong dala liban sa kanyang cellphone. Ayos ka lang ba? Kanina pa kita napapansin na palinga-linga. Lumapit sa kanya ang babaeng mapustura habang may ngiti sa labi. Gusto mo bang pumasok muna sa restaurant ko? Treat ko na, mukhang gutom ka eh. Aniyaya pa nito, kaya naman napangiti si Ken. Hindi ako tumatanggi sa grasya. Natutuwa niyang sagot. Sumunod siya sa babae at pagpasok niya sa restaurant nito ay inimagine niya ang kanyang sarili na isang araw magkakaroon din siya nito. Napakaganda naman ito. Sa tingin ko masasarap ang pagkain ninyo. Tikman mo muna. Nakangiti nitong sagot. My name is Laika and you are? Ken, sagot niya rito. Laika, sa'yo ang restaurant na to. Napakayaman mo naman pala no?
Hindi naman, sipag lang talaga. Sige na, maupo ka na Ken. Papahainan kita sa staff ko. Enjoy ka lang ha. Tapos pwede kitang tulungan kung may problema ka. Oo. Hindi ko na kasi matandaan kung saang banda yung street ng apartment na tinutuluyan ko. Kung ayos lang sa'yo, pwede mo ba akong samahan? Magbabayad na lang ako. Hindi na. After mo kumain, sasamahan kita pa uwi. Nakangiting sabi ni Laika. Tumango na lamang si Ken. Ngunit habang kumakain, naalala niya ang lalaking tumawag kay Luna sa kabilang linya. Nasa importanteng meeting ba talaga ito o nakikipag-date lamang? Hindi niya maiwasang mainis. Nagmamadaling umalis si Luna. Gusto pa nga sana siyang ihatid ni Chad, ngunit kahit anong pilit nito hindi siya pumayag. Habang nasa taxi, tumawag si Ken sa kanya. Sinabi nitong nasa apartment na ito, kaya naman nakahinga na siya ng maluwag. Pagdating niya sa apartment, nadatnan niyang may kasama itong babae. Napataas ang kilay niya sa dalawa. Mauna na ako Ken, sa susunod na lang. Alam mo naman na siguro ang restaurant ko. Anytime maaari kang pumunta, libre ko lagi. Nakangiti pa si Laika nang magpaalam kay Ken. Habang si Luna ay nakapamewang, hindi siya tinapunan ni Ken ng tingin. Inihatid pa nito si Laika sa labas, kaya naman mas nainis siya. Pagkatapos niyang magmadali, sino naman ang babaeng yun? Naghanap ka na ba ng GF mo? Ken, hindi pa tapos ang... Hindi siya pinatapos ni Ken. Si Laika yung tumulong sa akin. Salamat sa kanya, maayos ako nakauwi. Wow! Napakagaling naman pala niya. Dapat ko ba siyang palakpakan? Sarcastic ang tanong ni Luna. Talaga namang napipikon siya. Alam mo bang nagmadali akong puntahan ka? Sabi ko wag na Luna. Malino naman siguro sa pagkakarinig mo. Sana hindi ka na nagmadali na umalis sa date mo. Date? Alam mo sana nga, nakipag-date na lang ako kay Chad. Hindi na napigilang mapasigaw ni Luna. Sana nga, ganyan ka naman eh. Wala lang naman ako sa'yo, di ba? Bakit ba pumunta ka pa dito? Wala ka namang pakailam kahit anong mangyari sa akin. Wow, ngayon mo pa nasasabi sa akin yan? Sana wala ka sa kalagayan mo ngayon kung hinayaan kita Ken. Ginagawa ko nga lahat para maging maayos ka eh. Oo, ginagawa mo lahat. Kasi nga, ginagamit mo ko. Parehas lang tayo mukhang pera rito, Luna. Hindi lang ako pero mas malala ka. Mas malala ka. Sino bang lalaki ang pinekila at makapag-donate lang ng sperm? Hindi na kumibo si Ken, kaya naman tumahimik na rin si Luna. Look, pasensya ka na, naiinis lang talaga ako kasi hindi na siya pinatapos ni Ken. Oo, mukha kong pera. Pero yung perang makukuha ko, hindi ko pansarili yun. Gusto kong balikan ng mga batang kasama ko sa kalye. Gusto ko silang kupkupin. Mas lalong tumindi ang guilt ni Luna. Eto na naman siya sa konsensya niya. Alam mo, mabuntis lang ako. Matatapos na lahat to. May iba ka pa bang suggestion? Ayaw kong tumagal pa tong ginagawa natin. Gusto kong matapos na to para magkanya-kanya na tayo. Nagulat si Luna nang bigla na lamang siyang isandal ni Ken sa pader. Gusto ko na rin matapos to dahil ayoko magbago pa yung magiging desisyon ko. Halos pabulong na lang ang sagot ni Ken. Anong gagawin mo? Para mas mapabilis, gawin na natin to Luna. Nanlaki ang mata niya nang bigla na lamang siyang halikan ni Ken. Sa sobrang lakas ng kaba ng dibdib niya, hindi niya alam kung gagalaw ba siya upang itulak si Ken o hayaan niya ito. At ang naging desisyon ni Luna, sumabay siya sa halik ni Ken at tinuloy na lamang ang nasimula nito. Matapos na may mangyari sa kanila, hindi alam ni Luna ang sasabihin niya. Iniinda rin niya ang kanyang maselang parte dahil sa ito ang unang beses na may makagalaw sa kanya. Meaning, si Ken lang talaga ang nakatalik niya. Ano ka? Mabilis niyang tanong nang bigla itong tumayo. Napaiwas pa nga siya ng tingin dahil hubad ito at tila ba hindi nahihiya sa kanya. Alam kong nahihiya ka pa kaya sa sala na lang muna ako. Pahinga ka lang Luna. Kapag nagutom ka tawagin mo lang ako. Ngumiti si Ken sa kanya. Ngiti na talaga namang nakakapagpadulot ng kakaibang pakiramdam sa kanya. Sabi nila masakit daw talaga lalo na kapag unang beses. Pasensya na kung nagsisisi ka na sa nangyari kahit hindi mo na ako bayaran Luna. No, it's fine. Mabilis niyang sagot. Mas mabuti nga to, mapapadali tayo. Hindi na sumagot si Ken at iniwan na siya sa kwarto. Isang oras pang nagmuni-muni si Luna at nakatulala lamang nang maisipan na niyang bumangon. Kaya naman niyang lumakad kahit papaika-ika. Paglabas niya sa kwarto, inabutan niya si Ken na nanonood sa sala. Agad siyang tumabi rito
at pasimpleng ngumiti. Sakit pa? Tanong naman ni Ken kaya napatango siya. Sana tinawag mo na lang ako. Pwede mo naman ako utusan. Gusto mo bang buhatin kita? Agad siyang umiling. Nakakahiya naman kasing magpa-baby siya kay Ken. Oo, masakit pero carry naman ni Lunang makalakad. Pag talaga nalaman ito ni Yaya Marie, tiyak na hindi siya tatantanan nito ng sermon. Palalim na ng palalim ang ginagawa nila ni Ken at sana lang talaga walang magbago sa plano niya. Aalis pala ako, Luna. Paalam ni Ken. Seryoso ito kaya naman napatitig siya. Saan ka pupunta? Kay Laika ba? Tanong niya pa rito. Hindi, pupuntahan ko yung mga nakasama ko sa kalye. Maglalabas ako ng kaunting pera para mabigyan sila ng pagkain kahit paano. Paliwanag ni Ken. Sama ko, Ken. Magpahinga ka na lang. Gusto ko makabawi sa mga nasabi ko kaya hayaan mo na ako. Nakangiting saad niya. Pumayag naman si Ken. Pinakain muna siya nito bago sila nagtungo sa sinasabi ni Ken. Dahil nga sa walang kotse si Luna, ay nagtaksi na lamang sila ni Ken. Naglabas nga ito ng pera at bumili ng pagkain sa restaurant ni Laika. Bigla naman tuloy siyang nainis. Ewan ba ni Luna, pero napipika talaga siya kay Laika. Naiinis siya na nagiging close ito kay Ken. Napabuntong hininga na lamang siya bago matyagang hinintay si Ken na matapos sa pag-order. Sumakay na muli si Ken sa taxi na naarkila nila at nagtungo na sila sa lugar kung saan maraming nakatambay na batang palaboy. Pababa pa lamang si Ken at nang mamukaan ito, agad nagsilapitan ng mga bata. Nakamasid lamang si Luna habang nagbibigay si Ken ng pagkain sa mga bata. May kung anong kumirot sa kanyang puso. Hindi niya maipaliwanag ang nararamdaman niya pero bigla na lamang siyang naluha. Napakaswerte pala talaga niya. Hindi niya naranasang mawalan ng pamilya at hindi niya naranasan na lumaki sa kalsada at kumayod para lang makakain. Nasa kanya na ang kasaganahan pero ito siya't hindi makontento. Ito nga pala si Ate Luna. Pakilala ni Ken nang mapasulyap kay Luna. Agad naman na tinuyo ni Luna ang kanyang luha. Hello, magandang araw mga bata. Bati niya bago pinalitan ng ngiti ang kanyang ekspresyon. Hello po. Sabay-sabay na bati ng mga ito. Kain lang kayo. Inabutan pa ni Luna ang mga ito ng pagkain. Matapos nilang puntahan ng mga bata, tahimik lamang si Luna sa biyahe pa uwi na sa apartment. Pansin ko kanina ka pa tahimik. May problema ba? Tanong sa kanya ni Ken. Naisip ko lang na sobrang mareklamo pala ako sa buhay ko. Samantalang may mas namumroblema pa pala sa akin. Pagak siyang natawa. Ang selfish ko pala, no? Hindi kumibo si Ken. Nakarating na sila sa apartment at tahimik pa din siya. Kahit paano, wala nang kirot masyado ang maselang parte niya kaya nakakapaglakad na siya ng maayos. Hindi ka pa ba uuwi? Baka hinahanap ka na nila sa mansyon. Pwede bang manatili muna ako dito? Oo naman. May gusto ka ba? Gusto mo bang mag-movie marathon tayo mamaya? Sige. Malungkot siyang umiti. Nagpaalam siyang papasok na muna sa silid upang makapagpahinga. Nagsabi siya sa kanyang sekretarya na hindi muna siya papasok at hindi rin siya magpapakontak. Ngunit bago siya mag-off ng phone, may isang tao siyang nais tawagan at pagsumbungan. Yun ay ang Yaya Marie niya na alam niyang nag-aalala sa kanya. Napatawag ka, Iha. Oo nga pala. Anong oras ka daw uuwi, sabi ng mami mo? Nasaan ka bang bata ka? Alam nilang wala ka sa trabaho. Napabuntong hininga si Luna. Yaya? Sandali, umiiyak ka ba? Yaya, hindi ko na alam ang ginagawa ko. Paano pa ba ako makakalabas dito? Iya, sobrang nagigilty po ako. Lumuluhang sumbong ni Luna. Yan na nga ang sinasabi ko sa iyo, Iha. Anak, itigil mo na to hanggat maaga pa't pwede pa. Tama na. Hindi ito malalaman ng pamilya mo, okay? Umuwi ka na parang walang nangyarit, kalimutan ng lahat. Pero paano siya? Iha, tama na yung naitulong mo. Bigyan mo na lamang ng pera para makasimula tapos kausapin mo ng maayos na itigil na ninyo ang ginagawa ninyo. Siguro naman, sapat na natulungan mo din siya. Yaya, hindi ko po alam kung paano magsisimula. Ang tanga ko talaga. Ang gaga ko. Kung sisisihin mo pa yung sarili mo, wala ding mangyayari. Sige na, Iha, tama na to. Uuwi po ako mamaya, Yaya. Magpapaalam lang po ako. Sobrang nagigilty po talaga ako sa ginagawa ko. Sobra-sobra na yung panggagamit ko sa kanya. Iha, sabi na nga ba't hahantong sa ganito? Nagpaalam na si Luna bago niya ibinaba ang tawag.
Tinuyo niya ang kanyang luha bago lumabas na upang tignan kung anong ginagawa ni Ken. Akala ko magpapahinga ka pa. Pwede ba tayong mag-usap? Nag-uusap na nga tayo eh. Napakamot pa sa ulo si Ken. Ken, uuwi na ako. Ang aga naman, akala ko ba magmumubi marathon pa tayo? Hindi na ako babalik. Tinatapos ko na yung kontrata na namagitan sa atin. Hindi na kita kailangan, Ken. Tumigil na tayo. Yung pera, ipapadala ko sa account mo. Ha? Hindi pa rin pumapasok sa utak ni Ken ang kanyang sinabi. Wala ka ng obligasyon sa akin, Ken, tama na. Ganoon na lang yon, pero hindi ka pa buntis. Labas ka na dun. Pagkatapos may mangyari sa atin, bakit ngayon pa? Nalaman na ba nila? Hindi pa, Ken, pero ayoko na. At ayoko rin. Matigas na sagot ni Ken. Ayoko maging gano'n na lang lahat. Hindi ako papayag, Luna. Pwede nating ituloy ito yung totoo na. Luna, gusto kita. Hindi makapaniwala si Luna sa inamin ni Ken sa kanya. Umuwi si Luna. Lutang siyang nakarating sa kanilang bahay at ang bumungad sa kanya ay ang yaya Marie niyang alam na ang lahat. Hinila siya nito patungo sa kusina. Iha, anong nangyari? Nag-aalala ang kanyang yaya. Yaya, umamin sa akin si Ken. Paano na? Ano bang naging desisyon mo? Hindi alam ni Luna pero gustong gusto niya na malamang mahal pala siya ni Ken. Mahal na pala siya nito ngunit hindi man lang niya napansin. Hindi ko po alam ang desisyon ko. Wala po ako maisip, yaya. Pero masaya po ako sa nalaman ko. Yaya, anong ibig sabihin nito? Diyos ko, iha. Nahulog kayong dalawa sa sarili ninyong bitag. Parehas kayo nagkagusto sa isa't isa. Maaring hindi mo pa ito maamin, pero iyon ang totoo. Alam na alam ko ang ganyang pakiramdam. Nakangiti ang kanyang yaya Marie. Kung gusto mo ba si Ken, wala namang problema. Bakit hindi nyo bigyan ng pagkakataon ng isa't isa? Mag-date kayo para naman malaman ninyo kung may mangyayari na nga bang pagbabago. Payo ni Yaya Marie na ikinangiti niya. Napaka-supportive mo talaga sa akin, Yaya. Bakit naman kita hadlangan kung alam kong magiging masaya ka? Ang magulang mo lang naman ang problema mo. At kung malalaman nilang may relasyon kayo ni Ken at ang plano ninyo na hindi naman talaga ito businessman, nasisiguro kung mapapahiya si Ken at ilalayo ka nila sa kanya. Nisaktan si Luna at natakot. Naguguluhan po ako sa ngayon kung saan ba dapat ako magsimula. Biglaan po kasi ang nangyari, Yaya. Sa ngayon, ipapahinga ko po muna ang isip ko. Napabuntong hininga si Luna bago nagpaalam na aakyat muna sa silid niya. Napatango naman ang kanyang yaya bago siya hinatid ng tingin. Ngunit paakyat pa lang siya ay nasalubong na niya ang kanyang ama na seryoso ang ekspresyon. Saan ka galing? Sinabi sa akin ng sekretarya mo na wala ka sa trabaho. Tumawag ako doon. Alam mo bang napapabayaan mo na yung pamamahala sa business natin? Ano bang pinagkakaabalahan mo? Luna, hindi ako pumayag na magka-boyfriend ka para lang pabayaan ang business natin. Gusto ko yung makakatuwang mo at hindi yung manggugulo sa ginagawa mo. Dad, sorry. May pinuntahan lang po ako. Babawi na lang po ako, pasensya na. Siguraduhin mo lang. At yung sinasabi ko sa yung business ni Ken, ano na? Wala pa kayong sinasabi sa akin. Gusto ko ulit makausap ang BF mo. Pinagmalaki ko pa naman siya sa mga kumpare ko. Dad, please, wag naman po ngayon. Pakiusap ni Luna. Pagod po talaga ako. Usap tayo bukas, pwede po? Napairap na lamang ang ama niya bago siya nilagpasan. Talagang istrikto ito pagdating sa kabuhayan nila. Kaya hindi niya masisisi kung bakit ganoon na lamang ang galit nito pag trabaho ang napapabayaan. Ibinagsak ni Luna ang sarili niya sa kama bago napatitig sa kisame. Sa hindi niya malaman na dahilan, bigla na lamang siyang napangiti. Gusto niya ako? Wala sa sariling tanong niya. Ang lokong yun, sinong mag-aakalang mahuhulog siya sa akin? Hinugot niya ang kanyang cellphone sa bulsa bago tinawagan si Ken. Sumagot naman ito kaagad. Bukas, after work, sunduin mo ko. Date tayo kung saan mo gusto. Ito lamang ang sinabi niya bago ibinaba ang tawag at hindi na hinintay ang sasabihin ni Ken. Halos maibato ni Ken ang cellphone niya dahil sa sobrang kilig. Takot na takot talaga siya na baka hindi na siya balikan ni Luna. Kaya naman ilang oras siyang wala sa sarili matapos umamin. Ngunit sa sinabi nito kani-kanina lang, talaga namang lumakas ang loob niya. Ngayon makakatulog na siya ng mahimbing. Kinabukasan pagising niya, may ngiti sa labing nagluto ng almusal. Ang una niyang gagawin matapos mag-almusal ay maliligo at pagkatapos, hihingi siya ng advice sa kaibigan niyang si Laika. Sa tingin niya kasi, mas alam nito ang mga dapat na ikilos at gawin.
Kaibigan naman niya na si Laika sa tingin niya dahil mabait ito sa kanya. Matapos mag-shower ay nagbihis siya at agad nang umalis sa apartment. Malapit-lapit lang naman ang restaurant ni Laika sa street nila, kaya naman nilakad na lamang niya. Ngayon hindi na siya naliligaw dahil sa ulo niya na ang daan. Nakangiti siya nang makita niya si Laika. Nagpapapogi pa nga siya at malawak ang ngiti. Ken, napasyal ka. Kasi medyo importante. Bulong niya na ikinatawa naman ni Laika. At ano naman yun, Ken? Nagiging pasaway ka na. Nga pala magpapadala ulit ako ng mga food sa batang nasa kalye. Uy, malaking tulong na yan. Salamat, Laika. Isa kang tao na nagbalat kayo. Ngunit isa ka talagang anghel. Pambobola niya pa kay Laika. Oo na, so ano yung importanteng sinasabi mo? Hinila niya si Laika sa walang mga tao. Kasi naman, may date ako mamaya. Tanda mo yung babaeng nakasimangot sa atin nung hinatid mo ko? Umamay na ako sa kanya kagabi tapos pumayag siyang mag-date kami. Binata na si Ken. Pangaasar pa ni Laika. So anong maitutulong ko? Wala kasi akong alam sa pakikipag-date eh. Baka lang matulungan mo ko dahil babae ka naman. Alam mo ang mga gusto ng babae. Yun lang pala problema mo? Sus, madali lang yan, Ken. Makinig ka sa akin at ipapaliwanag ko. Nakinig ng mabuti si Ken para alam naman niya ang kanyang gagawin. Maaasahan talaga si Laika, kaya nga laking pasalamat niya at nakilala niya ito. Ngayon ay may masasabi na siyang kaibigan. Samantala si Luna naman, nakangiti hanggang sa opisina. Pansin iyon ng sekretary niya, kaya naman napapailing na lamang ito kapag napapasulyap sa kanya. Sabihin mo nga, Ma'am, blooming ba ako today? May kakaiba ba sa akin? Tanong pa niya bago muling napangiti. Ma'am, parang in love ka. In love? Sa tingin ko nga rin, in love na nga ako. Excited na kasi ako makita siya mamaya. Hindi na ako makapaghintay. Bumalik na siya sa kanyang ginagawa upang kahit paano mabawasan ng tambak niyang trabaho. Mag-out siya ng 4 p.m. kaya kailangan niyang kumilos. Mabilis lang lumipas ang oras. Mabilis siyang naggayak upang hintayin na sa labas si Ken. Hindi naman siya naghintay pa dahil nasa labas na ito. Mukhang inagahan talaga nito. Akala ko ikaw ang hihintayin ko. Natatawa niyang sabi. Maaari bang sa unang date natin ikaw ang maghintay? Ito ang una totoong date natin. Ayoko ma-turn off ka. Sus, nagpapalakas ka lang sa akin eh. Pangaasar niya. Saan nga pala tayo ngayon? Nag-arkila ako ng pedicab. May masarap na fishbola na kung alam kaya doon tayo. Hindi siya nagdalawang isip na sumakay sa pedicab. Baduy man para sa iba, pero para kay Luna, ito ang unang beses na mararanasan niya ang ganitong bagay at talaga namang masaya siya. Benting fishball, Manong. Inabot ni Ken ang bayad sa lalaki. Ganito yan, Luna, itutusok mo muna. Turo ni Ken sa kanya. Ito nga minimerienda namin kapag hapon kasama ko mga bata. Napangiti siya. Mukhang masaya talaga ito kumpara sa pagkain sa mamahaling restaurant. Oo naman, masaya ito, Luna, at kung hindi ka masaya, hindi ako papayag. Sisiguraduhin kong magiging masaya ka. Baka lang gamin paninda ko mga iho-iha. Sabat ni Manong na ikinatawa na lang nila. Panira ka naman, Manong eh. Bumabanat nga ako dito sa nililigawan ko eh. Nililigawan mo pa lang pero kung makapagsalita ka, akala ko asawa mo na. Natatawang sagot pa ni Manong na ikinatawa talaga ni Luna. Magiging asawa pa lang, Manong. Nasa mid si Luna, kaya naman yung fishball na nasa bibig niya, tumalsik sa mukha ni Ken. Pasensya na. Sa gulat niya, agad sana niyang aalisin ang buong fishball na tumalsik sa mukha ni Ken, ngunit huli na siya dahil kinuha ito ni Ken at kinain. Hoy, ano ka ba? Bakit mo? Hindi siya nito pinatapos. Bakit hindi? Galing naman yun sa'yo at lahat ng galing sa'yo kaya kong tanggapin. Sa mga pananalita ni Ken, talaga namang hindi niya maiwasang kiligin. Luna, magsusumikap ako para sa atin. Magiging proud din sa akin ng mga magulang mo. Ipapakita ko na hindi ako hanggang dito lang at hindi ako aasa sa pera ninyo o sa pera mo. Magsusumikap ako. Binabala kong ipangtayo ng negosyo ang perang nakuha ko sa pagiging sperm donor ko. Tutulungan daw ako ni Laika at sana wag kang magselos dahil mabuting tao si Laika. Siya pa nga ang nagturo sa akin ng mga dapat kong gawin para mapasaya ko yung date natin. Paliwanag ni Ken sa kanya.
Talaga? Nakakatuwa namang isipin na ginawa mo lahat. Pero Ken, gusto ko lang sabihin na proud ako sa'yo. Kahit wala ka pang napapatunayan sa pamilya ko, proud na ako sa pagiging totoo mo sa akin at pagiging mabuti mo. Now, you may kiss the bride. Pamutol ni Manong sa usapan nila. Iha, iho, papunta pa lang kayo, marami pa kayong pagdaraanan. At kung ano man ang problema ninyo sa pamilya nyo, sana wag kayong papayag na masira kayo ng kahit na sino. Salamat po sa payo, Manong, pero panira ka pa rin ng moment. Naiiling na sabi ni Luna bago pinagpatuloy na lamang ang pagkain ng fishball. Matapos ang masayang date nila, hinatid na siya ni Ken sa kanila. Ngunit hindi sila nagpakita. Pasok ka na sa loob, baka hinahanap ka na. Utos ni Ken sa kanya bago ito kumaway. Salamat sa araw na to, sobrang dami kong na-realize. Salamat talaga, Ken. Masaya akong nakilala kita. Hindi mo lang alam kung gaano ko kasaya na tinanggap mo ko sa buhay mo, Luna. Bihira ang ganitong pangyayari. Ang mayamang babae na tinanggap ang isang palaboy. Pangako na magsusumikap ako para sa ating dalawa. Niyakap niya si Ken at bago kumawala may binulong siya. Mahal din kita, Ken. Gusto ko makasama ka at maging ama ng magiging anak natin. Ako rin, Luna. Salamat sa pagtanggap mo sa akin. Hinagkan siya ni Ken at gumanti din naman siya. Pumasok na siya sa loob bago naman na umalis si Ken. Masayang nagkwento si Luna sa kanyang Yaya Marie. 7:00 na rin siya nakauwi at saktong naghahanda na ito sa dinner nila. Ya, sobrang sweet niya talaga. Alam mo, Yaya, ngayon ko lang naranasan ng ganoong bagay at nakakatuwa pala, no? Akala ko noon talagang tatandang dalaga na ako. In love na nga ang alaga ako. Sinabi mo pa, Yaya Marie. Nagkiss kami kanina sa labas, hinatid niya ako. Bulong pa ni Luna habang kinikilig. Aroy, talaga namang nakakainggit ang maging dalaga. Noon kasing kadalagahan ko, ganyan na ganyan ako sa iyo, Iha. Ngunit isa lang ang lalaking pinayagan kong pumasok sa buhay ko. At iyon ay ang Lolo Rodrigo mo. Nauna nga lang siyang mawala, kaya naman nangungulila na ako ng sobra. Mahal na mahal mo siya, Yaya Marino, kasi hindi ka na nag-asawa pa kahit ang aga mong nabalo. Wala rin kayo naging anak pero heto ka't naging matandang walang anak. Bakit, Yaya? Ito ang tanong ni Luna. Kapag mahal mo ang isang tao, hindi mo na magagawang tumingin sa iba at magmahal ng iba, Iha. Kaya iyang si Ken, wag na wag kanyang sasaktan. Marami pa kayong mararanasan na problema. Sana lang maging matatag kayo. Payo ni Yaya Marie na ikinangiti ni Luna. Yaya, handa na ba ang food? Tanong ng ina ni Luna. Nakapapasok lamang. Oo, handa na. Sige na, Luna. Magtungo ka na sa dining at maghahain na ako. Tulungan na kita, Yaya. Presinta niya bago dinampot ang plato at dinala sa dining para ayusin. Matapos mag-ayos, naupo na siya at masayang nagsimulang kumain. Kamusta ang araw mo, Iha? Ang ama niya ang nagtanong. Ayos naman po. Simple niyang sagot. Gusto ko mag-focus ka sa business natin. At hindi sa pag-e-entertain ng kung sino-sinong tao. Tungkol nga po pala kay Ken, gusto ko lang pong sabihin na plano na naming mag-settle down. Going strong po kami at papunta na sa part na yon. Hindi ko pa siya nakikilatis. Bakit naman ang bilis? Hindi ba't noon ay ayaw mong makipagrelasyon? Actually, nag-usap na kami ng ina mo. Di mo na kailangan magkaanak o mag-BF para lang mapunta sa iyo ang mana. Mag-focus ka na lamang sa trabaho mo at hiwalayan na si Ken. Wait, what? Gulat na gulat si Luna. Ano ba to, Dad? Laro lang ba lahat sa inyo? Napatitig sa kanya ang kanyang ama. Sa iyo mismo galing yan, Iha? Sa tingin mo ba laro lang ang lahat? Kung ayaw mo magalit ako at kung ayaw mo magulo ang lalaking yon, hiwalayan mo siya at mag-focus ka sa business. Nakausap ko na si Chad. Matutulungan ka niya. Dad, don't you dare raise your voice, Luna. Napatayo na ang ama niya at siya'y dinuro. Hinayaan ko yung kasinungalingan mo at kabaliwan mo dahil akala ko matinong lalaki ang nakuha mo. Pero isang palaboy? Nababaliw ka na ba? Hindi ba pwedeng magustuhan ko si Ken? Oo, palaboy siya. Pero may pangarap si Ken. Magsusumikap siya para sa future namin. Tahimik lang ang ina ni Luna. Ma'am, wala ka man lang bang sasabihin? This is for your own good, anak. Isang palaboy ba talaga, anak? Anak, matalino ka. Kinuha mo pa ng apartment ng palaboy na yun at binihisan mo pa? Kahit anong gawin mo, hindi magbabago ang tingin ko sa kanya.
Pero mahal ko siya. Hindi yan pagmamahal. Isa yung katangahan, Luna. Pahagulgol na lamang si Luna bago padabog na tumakbo paakyat sa silid niya. Habang nasa silid, tinatawagan niya si Ken ngunit hindi ito sumasagot. Inumaga na kakaiyak si Luna ngunit hindi pa rin siya sinasagot ni Ken. Kaya nga nagpatong-patong ang sakit na daladala niya ngayon. Habang kinamumuhian niya ang kanyang magulang, napapatanong siya sa kanyang isip kung bakit ba ganoon na lamang ang pangingialam ng mga ito sa buhay niya. Independent naman siya. Hindi na rin siya umaasa sa kanyang magulang at mas lalong may sarili na siyang pera kahit pa hindi niya na makuha ang manang inaasam niya sa kanyang magulang. Kung pagdurusa lang rin naman ang kapalit nito, ay aanhin niya pa ang mana niya. Ngayon lang niya napagtanto na hindi kayang tapalan ng pera ang pagmamahal at kasiyahan na nadarama niya kay Ken. Kasiyahan na hindi panandalian. Iha? Kumatok si Yaya Marie pagtawag sa kanya. Maaari ba akong pumasok? Mahinahon itong tanong. Lumuluha pa rin si Luna. Halos mugto na ang kanyang mata. Bumangon siya at pinagbuksan ng kanyang Yaya Marie. Agad naman itong pumasok sa silid niya at sinarado ang pinto. May dala rin itong pagkain. Di ka pa nag-aalmusal. Ayoko nalilipasan ka kaya sige na iha. Kailangan mo maging malakas. Awang-awa si Yaya Marie sa kanya. Hindi po sumasagot si Ken sa tawag ko o sa message ko. Yaya, nag-aalala na ako. Baka po sinaktan na siya ni Daddy. Sa galit ni Dad, tinutuon niya na ang mga banta niya. Aalamin ko kung anong kalagayan niya. Ibigay mo na lamang sa akin ang address. Salamat po, Yaya Marie. May apartment po siya, puntahan mo siya. At kapag wala siya dun, puntahan mo si Laika. Malapit lang din sa apartment kung nasaan si Ken. Kaibigan si Laika. Baka makatulong siya sa amin. Yaya, kapag wala pa rin si Ken, gustong magulgol ni Luna. Tumawag ka ng pulis. Ipadampot mo si Dad. Luna, wala tayong katibayan. At isa pa hindi naman siguro hahantong sa ganoon. Kumalma ka, iha. Magiging maayos din ang lahat. Matatanggap din nila ito. Walang magulang na natitiis ang kanilang anak. Iba ang pagiging magulang nila, Yaya. Mapait na ngumiti si Luna. Alam kong hindi na ako makakalabas. Kaya naman nais kong ikaw mismo ang maghatid ng message ko kay Ken. Pakisabi na mahal ko siya at handa kong i-give up lahat makasama lang siya. Pakiusap, pakisabi na wag niya akong sukuan. Makakarating, iha. Pinilit maging matatag ni Luna para kay Ken. Kahit wala siyang ganang kumain, sinubukan niyang sumubo. Ngunit nakakailang subo pa lang siya, agad siyang napatakbo sa banyo dahil tila ba hinahalukay ang kanyang tiyan. Ayos ka lang ba? Tubig, iha, baka naman kasi nalipasan ka. Naduduwal po ko't nahihilo ako, Yaya Marie. Nanlaki ang mata ng kanyang yaya. Buntis ka ba? Utal at hindi makapaniwala nitong tanong. Ho? Buntis ako? Maging si Luna, hindi alam ang gagawin o magiging reaksyon. Sa sitwasyon nila ni Ken ngayon, hindi niya alam kung magiging masaya ba siya o malulungkot. Buntis na nga ba siya? Pero paano na? Iba na ang plano. Nagbago na. Hindi pa siya nakakabawi sa nalaman, may pumasok na naman na mensahe sa kanyang cellphone. Sino yan, iha? Si Ken na ba yan? Napailing-iling si Luna habang sumisigaw sa galit. Hindi. Bakit ngayon pa, Ken? Bakit ngayon pa? Kung kailan nasa sinapupunan ko na yung magiging anak natin. Napaluhod si Luna dahil sa panghihina. Yaya, ayaw na niya. Sinukuan na ako ni Ken. Garalgal ang boses ni Luna habang hinang-hina. So that's it? Gago ka? Gano'n na lang yun? After ninyong magmahalan? After ninyong magpakatotoo sa sarili nyo? I don't get it, Ken. Galit na galit si Laika. Tapos na, Laika, tama na yun. May hirapan lamang siya na ipaglaban ako sa pamilya niya. Tama naman kasi sila na wala akong kwentang tao at isa lang akong palaboy kahit ano pang bihis ang gawin sa akin. Napabuntong hininga si Ken. Kaysa mahirapan pa siya, mas mabuting si Chad na lang. Kasi si Chad kayang ibigay lahat sa kanya. Sino ba naman ako? Lumaki ako sa kalye at walang maipagmamalaki. Nagsisimula pa lamang ako, Laika. Kapag may napatunayan na ako, babalikan ko siya. Kapag kaya ko nang masabi sa ama niya na may narating na ako at hindi na ako yung palaboy na binihisan ng anak niya, doon ko babalikan si Luna. Sa ngayon, susuko na lang muna ako at lalayo sa kanya. Buwisit ka pala eh. Duwag ka. Napasigaw na si Laika.
Kahit pa maraming tao sa restaurant nito, hindi ito napigilan ni Ken. Ano bang tingin mo sa aming mga babae? Sa tingin mo ba, mabilis kaming makalimot? Ken, umaasa si Luna na ipaglalaban mo siya at hindi iiwan sa oras na kailangan ka niya. Sinabi lang ni Chad na layuan mo siya, sumunod ka naman. Napahilot sa sentido si Laika. Sinabi lang ng ama niya na ayaw nila sa'yo kasi palaboy ka, sumuko ka na. Ipaglaban mo naman yung taong mahal mo. Ano naman kung palaboy ka nung una? Ken, ang mahalaga naman may pangarap ka para sa inyong dalawa at mahal ninyo ang isa't isa. Oo, normal na reaksyon ng isang magulang na protektahan ang anak nila. Pero gagawin mo naman lahat, di ba? E di kapag wala kang napatunayan, doon sila mag-react. Napayuko si Ken. Akala mo ba madali sa akin to? Mahal na mahal ko si Luna. Gustong gusto ko siyang maging asawa ko. Pero ngayon, ano bang meron ako? Ma-pride ang magulang niya. Nais nilang kagaya ni Chad na makatuluyan ng kanilang anak. Hindi mo pa nga nasusubukan eh. Ipaglaban mo naman si Luna. Sa tingin ko naman matatauhan din sila. Hindi na sumagot si Ken. Gumiti na lamang siya bago nagpaalam na kay Laika. Nakahanap na ako ng lupa na pwede kong pagsimulan ng maliit na restaurant. Kumain ka sa restaurant ko, Laika. Kumaway siya bago tuluyang lumabas. Nakapagdesisyon na si Ken. Dala niya na ang kanyang mga gamit at na-turn over na niya ang susi ng apartment sa may-ari. Pasakay pa lamang sana siya ng taxi nang may babaeng tumawag sa kanya. Ken, sandali lang. Natatandaan niya ang may edad na babae. Ito yung Yaya Marie ni Luna. Napabuntong hininga siya bago ngumiti. Pasensya na po, nagmamadali po ako. Ken, hindi mo ba talaga siya nais kamustahin? Magdamag siyang umiiyak. Wala pa siyang tulog. Makakasama yun sa kalusugan niya. Ganun na lang ba lahat? Iiwan mo na lamang siya na parang walang nangyari? Mahal na mahal ka ni Luna. Pero hindi kami pwede. Napakataas niya. Ibinaba niya ang sarili niya para sa iyo, Ken. Buntis si Luna at magiging magulang na kayo. Tatalikuran mo ba talaga siya? Buntis si Luna? Oo, buntis siya at magiging ama ka na. Pakiusap, ipaglaban mo yung alaga ko. Pagmamakawa ni Yaya Marie habang lumuluha. Agad na nagtungo si Ken sa mansyon nila Luna kasama si Yaya Marie. Nang malaman niyang buntis si Luna, hindi niya na kinaya pang umalis. Ngayon ay relax na siya ng loob na ipaglaban si Luna. Hindi siya papayag na mawalan ng ama ang kanyang anak. Gagawin niya lahat kahit maglumuhod pa siya sa magulang nito. Payagan lamang siyang makasama si Luna. Patutunayan niya na kaya niyang umangat hindi dahil sa pera ni Luna o ng pamilya nito. At anong ginagawa mo dito? Yaya Marie, sinong nagpapasok sa lalaking to? Galit na galit ang ama ni Luna nang makita si Ken na nasa sala. Ako ang nagpapasok sa kanya. Pakinggan mo muna ang mga bata bago kayo humusga. Alam kong hangad ninyo makabubuti kay Luna, ngunit hindi nakabubuti ang diktahan ninyo sila. Yaya, bakit hindi mo maintindihan ang nais namin? Ang ina ni Luna ang nagsalita. Para ito sa kanya at ikaw din. Alam kong hangad mo kaayusan ng buhay ni Luna. Pero hindi sa ganitong paraan. Yaya Marie, tumigil ka. Huwag mo kong gagalitin dahil kahit pamatagal ka na sa pamilya namin, hindi ako magdadalawang isip na tanggalin ka. Wala pong kasalanan si Yaya Marie. Ako po ang may kasalanan lahat, sir. Lumuhod si Ken. Sir, gagawin ko po lahat para kay Luna. Hindi ko po siya sasaktan, pababayaan at peperahan. Magsisikap po ako para sa aming dalawa. Hindi ako naniniwalang kaya mo. Walang-wala ka na makilala ka niya. Binihisan at pinakain ka ng anak ko. Ngayon sabihin mo sa akin, paano mo siyang maaalagaan at mamahalin kung na isang source of income wala ka? Maghihirap lamang siya sa'yo. Matigas ang pangangatwiran ng ama ni Luna. Mahal na mahal ko si Luna. Magiging mabuting ama po ako sa magiging anak namin. Alam kong palaboy lang ako na nabihisan ni Luna. Pero sir, si Luna po ang dahilan kung bakit nagsisikap akong mapantayan siya. Pagbigyan po ninyo ko at kapag po walang nangyari at patuloy lang ako nasa ganitong kalagayan, ako po mismo ang magsasauli kay Luna at kusang lalayo. Handa akong halikan ng paa ninyo at ang putik, sir. Garalgal ang boses ni Ken. Parang awa niyo na po. Huwag po ninyong ilalayo si Luna. Tumayo ka. Utos ng ama ni Luna. Tumayo ka ng maayos at tumarap sa akin. Tumitig ka sa mata ko at ipangako mo na magsusumikap ka. Hahayaan ko lang kayo makasal kapag alam kong natupad mo na ang pinapangako mo. Sa ngayon, sa amin muna si Luna at ang magiging apo namin.
Sukal pa man sa loob ko'y wala na ako magagawa pa. Nabuntis mo na ang anak ko. Ayoko mawala ng ama ang bata. Pero Ken, nakatitig ang ama ni Luna. Hindi mo mapapakasalan ng anak ko at hindi mo makukuha sa amin kung walang nangyari sa mga pinangako mo. Salamat sir, gagawin ko po lahat pangako. Nasa silid siya. Sige na, puntahan mo na. Upang tumahan na yun sa pag-iyak. Napasulyap siya sa ama ni Luna na nanggigilid ng luha. Hindi na siya nag-aksaya ng oras na puntahan si Luna sa silid nito at sabihin ang mga napagkasunduan. Luna, hindi nagsayang ng oras si Ken. Pagpasok pa lamang niya sa silid ni Luna, agad niya itong tinawag. Nakaupo ito sa kama't lumuluha. Ken, akala ko ba? Hindi niya na pinatapos si Luna at agad itong niyakap. Saglit pa lamang silang hindi nakikita. Pakiramdam niya, taon na ang itinagal. Miss na miss niya si Luna. Halos hindi siya makakain ng maayos at makatulog kakaisip. Paano sila daddy? Nakausap ko na sila. Ako na bahala sa lahat, Luna. Malapit na tayo mapagbigyan sa nais natin, Luna. Sa ngayon, ganito muna ang setup natin. Hindi muna tayo magkakasama, pero dadalawin ko kayo palagi. Hinagkan ni Ken ang tiyan ni Luna. Masaya kung may magiging baby na tayo, Luna. Ken, anong ibig mong sabihin? Paano tayo? Hindi mo ba ako kukuhanin? Hindi ba tayo magsasama? Malungkot na tanong ni Luna. Pinahid niya ang luha nito. Tulad niya ng sabi ko, palagi akong dadalaw, Luna. Kukuhanin din kita, pangako yan. Nandito lang ako, magsasama din tayo. Sa ngayon, may mga bagay lamang akong kailangang gawin. Masuyo niyang niyakap si Luna. Masaya si Ken na pinayagan siya ng ama ni Luna, ngunit hindi pa ito masyadong sang-ayon. Habang pinapatunayan ng sarili, kailangan niyang kuhanin ang loob ng mga ito. Paunti-unting hakbang, magagawa rin niya makuha ang loob ng mga ito. Naiintindihan ni Luna ang setup nila ni Ken. Matapos nila mag-usap, umalis na muna ito at nagsabing babalik kinabukasan. Sa ngayon, naipahinga na ni Luna ang sarili niya. Hindi niya pag-aanong nakakausap ang kanyang ama dahil may sama pa rin ito ng loob. Ngunit ang ina niya, nakausap na niya at sa ngayon ay ang yaya rin niya ang umaasikaso sa kanya. Isang linggo ang lumipas, patuloy na dumadalaw si Ken habang siya naman sinisikap na maging malusog para sa kanila. Walang gabi na hindi siya nagdarasal upang makamtan ni Ken ang tagumpay. Iha, lalamig ang almusal mo. Kain at may check-up ka na mamaya. Ang ina niya ang pumukaw sa kanyang atensyon. Salamat po sa masarap na pagkain, ma'am. Umiti siya at nagsimula ng kumain. Bakit malalim ang iniisip mo? May problema ba kayo ni Ken? Wala po. Naisip ko lang kung ayos lang ba siya. Hindi na po kasi niya naaasikaso ang paghahanap sa kanyang tiyahin dahil sa pagiging busy niya sa amin. Paliwanag ni Luna. Maaari mo kausapin ang ama mo. Marami siyang connection. Maaari siyang makatulong. Pero baka po maisumbat lang ni Daddy yun kay Ken. Napayuko si Luna. And why would I do that? Dad? Nagulat si Luna nang sumulpot ang kanyang ama. Maaari ko siyang tulungan doon. Bigyan mo lang ako ng ilang araw. Gusto ko lang palang ibalita na inaayos na ni Ken ang restaurant niya. Tignan natin kung kaya niya itong palaguin. Tumango na lamang si Luna. Hindi niya maiwasang isipin kung ayos lang ba si Ken. Paniguradong miss na siya nito. Ayaw lang nitong ipakita. Sa totoo lang, miss na rin niya si Ken. Walang araw na hindi nagsipag si Ken. Naging inspirasyon niya ang kanyang mag-ina upang matupad ang mga ipinangako niya. 2 taon pa ang lumipas, naging matagumpay si Ken. Congratulations, Ken. We're so proud of you dahil hindi mo kami binigo. Bati ng ama ni Luna after ng ribbon cutting para sa pang-10 branch ng kanyang successful na business. Ang isang restaurant na maliit na tiyaga niyang mapalago hanggang sa nagkaroon na siya ng mga branch, hindi lang sa Pinas kundi sa iba't ibang bansa. Lahat ng pagsisikap niya dahil sa kanyang mag-ina. Look, si Papa. Nakangiti si Luna habang karagahang kanilang panganay na anak na si Lara. Lolo is here din pala, anak. Ang apo kong napakaganda. Kinarga ito ng ama ni Luna bago muling napatingin sa kanya. Gusto kong sabihin na masaya ako sa naabot mo, iho. Nakakalungkot mang isipin na yung kinalala mo sanang pamilya na tiyahin mo, siya palang may pakana ng pagiging palaboy mo. Ngayon hindi ka na mamaliitin ng kahit na sino. At mas lalong wala nang sino man ang makakapanakit sa'yo, iho. Salamat po, sir. Tanggap kong ito ang nakatakda
Ngunit hindi ako hihingi ng paumanhin sa mga nasabi ko dahil alam kong iyon ang nakapag-push sa'yo na magsumikap. Nais kong kapag nagsama na kayo ni Luna, hindi ka na umaasa sa kahit na sino at tama ako. Hindi ako nagkamali na bigyan ka ng pagkakataon na may ayos ang iyong sarili. Nakipagkamay si Ken sa kanyang magiging biyanan. Maraming nangyari, ngunit heto siya at napagtagumpayan ng lahat ng yun. Labis lamang siyang nalungkot dahil ang tiya pala mismo niya ang nagbenta sa kanya sa mga sindikato. Hanggang ngayon, nakaukit pa rin sa puso niya ang sakit na iyon. Sa tulong ng ama ni Luna, hindi pa man din siya successful. Tinulungan siya nitong malaman ang lahat tungkol sa kanyang tiya. At pagkatapos niyang malaman na napakasama ng ugali nito, hindi niya na ito sinubukang kausapin. Inilayo niya na ang kanyang sarili. Malaki din ang naitulong ni Laika sa kanila at talaga namang napalapit ito sa kanyang nobyang si Luna. Matalik na magkaibigan na ang dalawa. Totoo ngang walang imposible basta nagsusumikap. Sino bang mag-aakala na ang dating palaboy na desperadong yumaman nun, successful na ngayon? Nakapagpatayo na rin siya ng bahay ampunan para sa mga batang nasa kalye. Natupad na nga ni Ken ng mga dating pinangarap at pinangako lang niya. Ilang buwan pa ang lumipas, ikinasal na nga sila ni Luna. Hindi nila maiwasang maging emosyonal sa kasal nila. Sa dami ba naman ang dinaanan nila, hindi rin maganda ang simula nilang pagpapanggap at ang pagsisinungaling ni Ken sa pag-donate niya ng sperm. Ibang klase talagang tadhana kung magbiro. Naiiling si Ken. Han, gabi na. Kung ano-ano na naman ang iniisip mo. Nakangiting hinaplos ni Luna ang buhok niya. Matulog ka na't maaga ba tayo bukas, di ba? May gala nga pala silang magpapamilya. Naalala ko lang yung unang araw nang magtagpo ang landas natin. Hindi maiwasang mapangiti ni Ken. Mahal mo pa rin ba ako gaya ng dati? Ken, ano bang tanong yan? Hihintayin ba kita ng 2 taon kung hindi kita mahal? Habang tumatagal tayo mas minamahal kita, Ken. At kahit gaano pa katagal, kaya kong hintayin makasama ka lang namin ng anak mo. At lahat yun natupad na ngayon. Hinagkan siya ni Luna kaya gumanti din siya. Masaya na si Ken sa naabot niya ngayon. Masaya siyang hindi nawalay ang anak niya at ang mahal niyang si Luna sa kanya. Sa ngayon, itutuloy-tuloy niya ang pagpapasaya sa mag-ina niya at wala nang sino man ang makakahadlang sa kanila.